Okay. So, real talk lang tayo ha. Ito po yung tatlong boxer na sa tingin ko na magandang mga kalaban ni Casimero personally in my opinion. Pero pag-usapan din natin kung ano yung talaga yung posible, ano po yung hindi, at ano po yung pangarap ka na lang ba magiging katotohanan pa. Okay? May nag-comment kagad. Si Victor Wembanyama po ng San Antonio Spurs. Sabi niya, Inoue Akmadilib sound good man. Sa tingin ko po, personally, hindi po mangyayari yan. Alam mo bakit? Kasi 126 ang lalabanan po ni ni John Rio Cuadro Alas Casimero according po sa ating source. Okay? Naoya Inoue, nako, ito yung talagang pinakapangarap po ni John Rio Casimero na makalaban. Ito yung ito yung matagal niya nang sinisigaw, hinahamon, pero hindi siya pinapansin. Ang payo ko na lang siguro sa mga Casemiro fans at kay Casemiro, ang gawin mo na lang, kung sino man ang iharap sa'yo sa susunod na laban mo ni Kameda, make your statement inside the ring. Okay? Kasi puros parang puros ingay sa labas, hindi na maganda. Okay? Make your statement inside the ring. Okay? Sabi ni Bodoy, na Kolokoy. Prospect, prospect, prospect. Okay. Sabi ni Stop the Casemiro topic. He ain't relevant no more. PBA Asia Cup is the trend right now despite Gilas Hilisar. Okay, boss. I will try to do a topic on basketball but let's give Casemiro a chance. Marami pa rin naman nakikinig. Relevant pa ba si Casemiro? Hindi. Pa-comment nga kung relevant o hindi sa mga sa mga fans po kasi parang kinakawawa na naman si Casemero ng ating mga haters ni Casemero. Neri, Pierce, Kameda. Yan. May punto ka dyan sa sinabi mo. Sasabihin ko sa inyo yung akin na. Pero nasa listahan ko na si Neri because totoo naman, nasa Kameda na rin si Neri. Pero may malaking problema yung dalawa na yan. Si Pierce, yan, 126. Pwede. Kameda, hindi. I don't think so. Tournament kami nalalaban si Alas yan. Kaya kinuha. Pwede. Kaya pwede yan. Okay. Inoue, Neri, Junto. Ayan, gaganda ng mga gusto nyo makalaban. Hindi, may Perio Clameda. Si Casimero walang hangin, bigyan ng oxygen tank. Ano ba yan? Support Paukas, yung malakas si Mike yung okay, Leo Santa Cruz. Pwede. Okay. Sabihin ko na sa inyo kung sino sabihin ko muna sa inyo yung sa tingin ko mangyayari. Tapos sasabihin ko sa inyo kung yung tatlo na gusto kong makalaban ni Casimero, okay lang? Yun na lang muna. Okay, sasabihin ko sa inyo kung ano mangyayari Sa tingin ko sa unang laban ni Casimero, hindi yan mabibigyan kagad ng boxer na may pangalan na iniisip nyo. Sa tingin ko magaling pa rin naman yung mga kalaban niya, sana. Pero like what I said, kailangan ni Casimero ng tune-up fight. Sasabihin na naman ng mga tao, tune-up fight na naman. Tune-up fight na naman. Hindi naman. Kasi kailangan naman talaga ng isa pong boxer. Hindi naman siya si Pacquiao eh. So, pero syempre, I mean, kung gusto nilang dumiretso sa mahirap na laban, that's their call. Pero here's what I'm seeing. If Kameda, kung talagang may plano si Kameda na iangat pa ito si Casemero, syempre hindi nila bibiglayin. Pero titingnan nyo to pag bigla na lang ilaban si Casemero sa matindi, ibig sabihin yan, medyo si Kameda, ano na kagad, gusto na kagad ilaban. So, parang mapapaisip ka ng konti. Usually kasi, alam natin, pag alaga ka, inaalagaan ka talaga. Kagaya po ng pag-aalaga ng TBP sa kanya, dinahandahan siya. Kaso hindi lang siya binigyan ng isang malaking laban sa bandang dulo. Kasi ganun miski si Sean Gibbons, kung mapapansin nyo, pag nag-sign siya ng fighter, ang nangyayari, tatlong fights. Isang activity, isang parang fight, tapos isang championship. Okay? So tatandaan niyo yan. I mean, I'm telling you kung ano yung strategy ni Sean, strategy ng iba, especially pag mga veteran na katulad ni Casimero, 36 years old.
So, isang activity fight, isang pa-rank na fight na mataas, tapos isang championship. Pasok na pasok yan. Kasi I heard, baka nakatatlong fight siya kay Kamede. So, depende yan sa manager niya, no? Ako kilala ko yung manager. Kayo, kilala niyo ba kung sino manager ni Casimero? Ang pagkakaalam ko, si ano pa rin, di basta. Anyway, saka natin pag-usapan yan. So, John Real, ayun ang mangyayari. Tingin ko isang activity, isang level ups, and then sana mabigyan siya ng belt sa 126. Ang tanong kung mabibigyan siya ng belt sa 126 ni Kameda. Because ang mga champion po sa 126, yun na, sina Leo, sina Nick Bo, si Espinosa, mga Mexican eh. Mga nasa Amerika eh. Kailangan imbitahan ni Kameda yan sa Amerika. So, honestly speaking, parang medyo malabo yung World Championship sa 126 sa ngayon eh. So, yun po yung katotohanan. Now, but who I think is the closest na makakalaban niya na pwede. Binanggit na naman ni Casimero eh. Ang pwede niya makalaban si Luis Neri talaga. Luis Neri seems like a good fight because both of them are bad boy. Both of them, I think managed ngayon ni Kameda, if I'm not mistaken, pareho silang sikat sa Japan, pero parehas din silang may problema sa timbang. Yun ang problema, baka maglaban sa 130 pounds. Yung dalawang boksingero. Hindi, may problema rin kasi malaki rin ang problema sa timbangan nito ni Luis Neri. So, tingnan natin kung anong gagawin. At teka, may nababasa ko dito. Sandali nga. May mga source tayo dito. Pero yung Luis Neri, guys, posible naman. Pero ito ha. Okay. Okay, so si Shan at advisor lang ni Luis Neri. So hindi ko alam kung makabalik pa nakalaban din sa Japan si Luis Neri kasi sa timbang. So baka magulat kayo biglang catch weight ng laban ni real talk lang, catch weight ng laban ni Luis Neri at saka ni Casimero kasi para sa lang. Pero maganda laban, exciting pa rin. Baka more than 126. No hate I'm just telling you the truth. Pero ayan, sa tingin ko talaga, bago mag-Luis Neri, mag-activity fight muna siya. Pero hindi naman kinakalawang ang Immortal, di ba? Ang problema nga, yun medyo mataba lang. Medyo mataba lang. So, baka higher weight muna para hindi biglaan. I mean, totoo yan ha. Again, ganon. So, pero bigyan ko na kayo kung sino yung exciting na laban para sa akin kay Casimero. It might not be world title fights. Pero ang sa akin guys, at this stage of Casimero, I mean marami na naman din siya napatunayan na sa world champion. I would rather see him with a name opponent. So, ang gusto ko, Casimero versus Luis Neri. Yan, maganda yan kahit walang title. Casimero versus Pierce kasi nag-amo na si Pierce pero malabo mangyari itong kay Pierce kasi si Pierce is handled by knuckleheads pero like what I said, sasabihin ko sa inyo kung posible hindi pero gusto ko pa rin makita Pierce versus Casimero. Ito yung isang gustong-gusto ko makita. Sana nandito pa si Tatay Jerry. Gusto ko makita Casimero versus Donaire. And hopefully, Kameda Promotion can give Nonito Donaire the amount that Nonito Donaire deserved as a boxing legend. Yung talagang pera na yon. So, pag kayang ibigay yung ganong kalaki, sa tingin ko, kaya naman magsakripisyo ng konti ni Casimero para lang makita yung laban na yan. Kasi,
Alam ko confident si Casimero na kaya niyang talunin si Donaire. I'm sure ganun din naman si Donaire. Pero may bragging rights ito. Medyo may personalan eh. This could be good na gawin sa Japan. Dito sa Pilipinas, Kameda, ano lang, pang mga activity fight lang. Pero pag yung mga ganitong klaseng dalawang champion maglalaman, two former world champions, sa ano na yan, sa Japan gawin. Kasi sikat din naman si Donito Donaire. So, yan yung tatlo na gusto kong makita na magme-make sense din para kay Casimero. Okay? Maganda sana kung makakalaban niya yung Jonas Sultan ulit, makabawi siya. Kaso, walang sense eh. No, hindi nagsisense kung bakit pa sila maglalaban tapos galing sa talo si Jonas. Yung Marlon Tapales naman, hindi rin. Hindi rin pa pwede kasi 120 at saka may ibang pat yun eh. So, actually, wala na. Yun lang yung tatlo na nasa isip ko. Si si Pierce, si Nonito Donaire. No? Si Mike Plania, pwede rin sana. Kaso nasa Amerika na yun. Hindi na yung lalaban eh. So, the Japanese na 126 pounder, rank na Japanese pwede yung Kenji Fujita. So basta rank, ako naman wala sa pangalan, basta rank po na Japanese opponent ni Casimero, pwede na siguro sa akin. Basta naka-rank lang siya. Basta Japanese. Yun yung nakikita ko. So no sense yung Wonder Boy, may nagtatanong sa akin, Wonder Boy daw, hindi rin naman papalabanin niya kasi nakarank na sa 120 to si Wonder Boy. It doesn't make sense. So 126 lang. Wala kasi mga pangalan yung iba, hindi masyado mga sikat eh. So, yung Sam Goodman sa Australia kasi yun eh. So, ang pinakamalapit niya talaga mga kalaban dyan, Hapon. So, ako manghuhula na ako, Hapon ang mga kalaban ni Jandrel Casimero first fight niya. Hapon yan. Japanese mga kalaban niya first fight. Yun ang hula ko. Pero ang gusto ko, yan, Donaire, Pierce, Neri. Yung Naoya Inoue, guys, hindi ko na isasama kasi automatic na yan na gusto natin lahat. Aminin man naman natin o hindi, alam naman natin na na gusto nating makita na makalaban ni tawag dito ni Casimero si Inoue. Kaso malabo talaga sa ngayon. Sabi ko nga, sa halip na mag-ingay si Jason tsaka sa social media, mag-ingay siya sa loob ng ring. Patambuhin niyo ang kalaban niya tsaka niya munin uli para may karapatan. Okay, next tayo. Sir, anong contract ba yung nakuha ni Alas? Fight contract ba siya? Kasi kung fight contract, bibigyan lang ng laban yan kahit kanino basta may laban. I heard hindi lang fight contract. From my source, he's given multiple fights with dito po kay Kameda. So sa tingin ko alagaan naman siya. Baka masulat na naman ako sa whiteboard minsan napaka-balance ng report ko. Syempre may konting pang-asar kasi critic naman talaga ako, pero napaka-balance ng report ko pag kailangan itap for good job, thumbs up, good job ko. Pag kailangan sa paluin sa puwet, pinapalo natin. Si Idol kasi meron kaso, panira kasi yung, di ba? I mean, kaya nga kayo nanonood eh. Nagtataka kayo, masasabi sila, Sir, wag mo, yung mga hater ko, wag mo sila si Casimero, pero sa akin nanonood. Ba't di kayo manood doon sa mga vloggers na walang ginawa kundi sambahin si Casimero? Doon kayo manood kung ayaw nyo makarinig ng katotohanan. Dito kasi sa channel ko, I give fair shake. Pero syempre, pag binabanatan tayo, gumaganti-ganti rin tayo. Pero sa tama lang tayo. Ay nagtatanong iba, ito si SB, isa pa tong ba't ang bait mo ngayon? Bakit? Kailangan ko ba magalit lagi? Halos hindi na ako nagagalit. Nginingitian ko nila yung mga tao. Kasi, there's a time to rejoice. There's a time to be angry. I don't wanna be angry or pissed off every time. I'm too handsome for that. Okay, babasa tayo ng mga comment niya.
Hindi na po papalag si Jason eh. Lalo na focus na lang po siya sa kanyang ano. Nung wala pa laban si Otol, eh di sana. Kaso ngayon wala na, sa na lang yan. Di kayo kasi magbawas ng timbang 118 lang ata si I know, then, malabo rin mangyari. I mean, I'm just saying na gusto ko. Pero,